Ayan mga idol, so good morning. Yan. So mostly ito yung nagiging problema ng ating mga exhaust or tambocho exhaust. Yan. So lalo kapag tag-ulan at itong Inmax na ito, kung hindi mo talaga gagapangin o ano. So bago pa lumala, ito kasi mga natuyong ano na to guys natuyong putik. Siyempre mainit to, mabilis siyang dumikit. Yan. So ngayon, magto 2 years siya ngayong December. Bali ito pa lang issue niya. Yan. So binaklas na natin lang, madali lang naman siyang baklasin. So dalawang tornilyo lang 'yan. Ang size nito ay 12. Ito. So yan, siyempre nakatabi natin yung ating ano. So bago pala ako magkalikot ng ano yan, siyempre winawalis ko muna. At dahil medyo may kalakihan na yung ating tummy, yan nakaupo tayo. Mayroon tayong kutsyon diyan, upuan. Okay guys, so ang gagawin ko muna, i-restore natin to. So gagamitan natin siya ng ano guys. At yan guys, gagamitan natin siya ng high temp. So ito, tested ko na to, itong high temp na okay. Yan, high temp na samurai paint. Okay, samurai. So puro bushi. Yan, Japan. So tested ko na to sa Raider ko. Umaabot siya ng 1 year bago siya mag-fade talaga siya. Anong fade? Fade pala. Ayan mga lods. So ang motor natin ay daily use siya, rain or shine. So nagta-travel ito, kaya prone talaga siya sa mga ganitong case. So kung ang case nyo ay ganito rin, so ito medyo kakainin na siyang kalawang. So first step natin ay, so hindi ko na papakita para mabilis ang video lang. So babrush muna natin siya. Okay guys, isisyan natin. So yan guys, maghanap kayo ng malambot na ano, malambot na steel brush. So ang pagbabrush nito guys, kung maaari, magaan lang, yung matanggalan tong kulay na ganito. Yung ano, so magaan lang, no? Huwag yung pipirsahin. So minsan no choice tayo, pag malalim na talaga, kailangan natin tanggalin yung kalawang bago natin punturahan. Medyo malalala na yung tama nito guys, oh. So kailangan matanggal natin yan. Ito kasi nagsisimula para mabutas yung ating tambocho, no? Sayang. So agapan natin. So yearly, at once a year natin siyang pipinturahan. Goods na yan. Okay, tingnan. So yan mga idol, na tanggal na natin, pero may mga malalalim. So hindi ko na siya kayang i-brush, gawa ng baka pag mapalalim mabutas eh. So wala kasi akong grinder, nasira yung grinder namin. Ay kung mapapansin nyo, hinugasan ko siya ng krudo para matatanggal yung mga ano. Tapos pagkatapos mamaya hugasan natin siya, sasabunin natin siya, and then tutuyo natin. After na ituyo, saka natin applyan ng pintura. So yun mga idol, nahugasan na natin siya at sabon na para matanggal yung mga fallen object. Fallen object, yung mga oil na naka ano dyan. So hintayin natin matuyo, saka natin siya applyan ng samurai paint high temp. Okay guys, ayun guys, so tatanggalin ko na rin pala yung gulong, lalagyan natin ng pintura, yung pangalan. So mali tayo. So paano magtanggal? Nawala tayong impact drive power tools dito. So meron naman tayong long ano, breaker bar or yan. So 24 ang ano nito size guys. Yan. So ngayon tanggal ko din yung preno, dapat pipereno yan para ano. Tinatanggal kasi itong ano guys para matanggal natin itong gulong, para mas maganda yung pagpinta natin. Okay guys, so malupit ang diskarte, DIY, pero not advisable to anytime. So kung wala talaga, yan, gagamit na lang tayo ng ano, ito para di magasgas yung mags natin. Yan din sa shock. Yan. So gamitan natin na matigas to eh. Kailangan to ng ano, pinibigla. Yun. May kunting pa na lang, kunting pitik. Yun. And then gamitan na natin na ratchet para mabilis.
Okay, tanggal na siya. So luwagan na natin muna. Patanggalin pa natin itong dalawang ano. Ito. Para patanggal natin, tapos tanggalin din natin to. Ayun guys, kung sa mga bago, gawin nyo para hindi kayo malito sa mga bolt. Kung saan nyo tinanggal, pagkatapos ibalik nyo muna for the meantime, no? Okay lang kung matrabaho. Pero kung okay ka naman na, at yung memorize mo ay okay. Or i-arrange mo siya pagkasunod-sunod para alam natin kung saan natin ibabalik. Sekreto malupit ng mga hindi mekaniko. Para ang mga bolts na to ay hindi magkapalit. So habang tinatanggal natin to, alalayan lang natin para di bumagsak. Para walang magaskasan at mabungi yung mga parts na katabi. Yun, nahulog na nga. Yan. Oh. Ayun guys, tandaan natin. May ano to. May spacer o bossing. So yung malinis sa loob, yung madumi sa labas. Dito yun guys, oh. Kabilaan yun guys, ha. Tandaan nyo. Yun, nahulog na nga. Yan, mayroon din dito. Siyempre guys, natanggal na rin natin pagkakataon na natin linisan. Kasi pag nasa ano to, sa car wash, hindi na to nalilinisan. Kahit punas lang guys, ha. So ang ginagawa ko dito, crudo lang. Tapos punasan na ganyan. Yung crudo din naman nakakatuklap ng ano yun, ng pintura. Hugutin na natin. Meron ditong ano, bushing. Pwede man sa sabay. Ito, ihawit nyo lang to guys kung saan siya pwede. Yan. Kung hindi tanggalin, pwede hindi. Yun. Tandaan lang, baka masira yung ano, yung ating, yun, tanggal na natin. So may chance na rin tayong linisin to guys, oh. Linisin natin mamaya. Siyempre, kahit upuan lang yan, ito hindi nawawala sa akin kasi yung duyan. Okay guys, magpipinta na tayo ng ating ano, gulong. Start na natin. So kalug-kalugin na natin. So hindi sa talaga totaling ano. Ayun mga idol. So, makalas-kalas na natin. So, nilinis na natin yung underneath niya. So, ito, yung pininturahan natin. So, medyo hindi lang medyo malinis yung pagkagawa. Medyo may lumampas. Mahina na kasi yung kamay natin sa pulsuhan. Pero, tingnan natin kung tatagal yan. Ayan. So, hinintay ko na lang na matuyo yung So, tingnan natin yung pinatutuyo nating tambocho. Ayan guys. So hinintay na lang rin matuyo yan, no? Naka double coating na yan, triple coating o 4 na coating yan. So medyo malalim yung tama guys eh. So mabuti na agapan natin. Tatagal to guys ng almost 1 year. Yan. Bago siya lalabas yung kalawang. Okay guys. Mga kakabit na natin.
So, yan. So, may pagkakataon once na may ginalaw tayo guys. So, may pagkakataon na rin tayo linisin to. Yan. Pero hindi ko pa maano kasi medyo busy na. At mamaya maglilinis na dito at magde-decorate na para sa birthday celebration ng aking pamangkin na si Drake. Ayan. So, ayusin na natin to. Kabit na natin. So, yan. Malinis na agad siya. So, ito guys ay ginamitan lang natin ng krudo. So, di ko alam kung nakakatuklap ng pinturang krudo. Pero, sa company dati namin, sa bus company, lahat ng mga pyesa kasi, nilulublob lang namin sa isang drum na kahit may pintura o wala. Nilulublob lang namin sa isang drum na yung hinating drum na krudo. Tapos, brass lang. Tapos, sabay, ginagawa namin yung kinakarwas namin. Yung mga pyesa. Tapos, sabay patuyo. So, yan malinis. Mabilis matanggal yung mga dumi-dumi. Ito lang talaga yung problema natin guys. Once na nalalagyan siya ng guys, napatakan to ng guys ng brick fluid. Kaya halos natutuklap siya. Yan. So pag nagpapagawa tayo, minsan pag nagbi-bleed sila ng nalalagyan. Ayun mga lods, magkakabit tayo. Ayan. At so, bali yung position natin ito. Ganyan to guys Yung isa lang yung nasa left side. Katabi nitong piston. Ito yung piston na tinatawag. So, pag masikip guys, pwede siyang i-press patulak pa ganun Tinulak ko na siya kanina. Kahit anong pamaraan. Kahit sinisikot ko lang yan kanina. Ganun. O tinusok ng pag ganun. Depende kung nag-stock up siya Ngayon. So, okay guys. So, ito ang kailangan natin. Yan. Para maibalik. So, ang position nito, pag ganun Yan, pag ganun. May butas yan dito. Tapos, ilalagay natin to. Oh no. Yan. Para pumasok. May guide yan Hindi kiwawi na tayo guys. Mga lods. Yan. Press nyo lang ng konti kasi may spring yan na lumalaban dito guys Ngayon, ito na naman sunod natin. So, same din yan. Ganun, napasok mo lang siya. Ito yan may simple nyo lang. Huwag nyo masyadong persahin. Kasi, yan. Yan. Pasok mo lang na ganun. Okay. Yan. Placement yan. Tusok mo lang yan hanggang sumagad. Yun. At yan. Mayroon yung dalawang guys. Ito yung dalawang pin niya. So ilalak lang natin. May butas yan dito guys. Dito. Tutusok mo lang yan. Pakasimple lang. So ayan push mo lang yan guys. Kung kaya ng kamay, kaya. Yan. Sumobra ng konti. Yun. So, ganayaan. So, nalak na natin yan guys, Tapos, kabila. Yan. Lalagyan din natin yan. So, kailangan paglagay nyo yan guys ay yan guys. So, hindi na basta-basta matatanggal. Pinaka-stopper niya guys para hindi siya mag-move. Okay? So, yan nakaset na. So, hayaan natin maluwag yan, para mapasok natin dito sa Okay? Bago natin siya ipesto, ilagay mo, i-placement muna natin ito sa tamang posisyon. Yan may click yan, tulak mo lang dito. Uy. Isuot mo na to dito. Yan Tapos dandahan lang pasok.
Yan, dito na tayo. Dandahan yung pasok natin. Yan, tapos yung tornilyo natin dyan. So, hindi natin siya nilinisan, pero binabad na natin siya sa crudo, guys. Lagyan natin ng konting oil para smooth lang. Dito lang, oh. Basa-basa lang, guys, ha. Yan, o kaya grasa. Siyempre, pag wala kang katulong, guys, laging is ready mo na yung mga gagamitin mo katabi sa'yo, no? Ito, guys, ay dandahan na natin yan. Papasok. Yan. So, unahin natin yung sa ibabaw or sa ilalim, depende kung saan ka komportable. Yun. Pumasok na siya, smooth lang. So, siyempre, hindi mo natin siya hipitan. Pakapit na muna natin to. Ito na rin yung isa. Okay, guys. So, ang bolt na to, guys, ay gumagamit ng gumagamit siya ng size 14. Yan. Mas maganda lagi yung gamitin, guys, ay socket wrench, no? Para iwas bilog. So, kapag gagamit kayo ng tools, guys, lalo pag magpapahigpit kayo, magluluwag ng so, make sure na lagi malinis at hindi madulas, So, simplihan na natin. 14. Ay, ano yun? Ito pala. Socket rin o ratchet lang gamit natin, guys. Okay. Maluwag ko siya. Silalim ulit. So, kaliwa lang ginagamit ko dito, guys, para hindi mo naman kailangan sobrang higpit yan, guys. So, hindi mo siya masyadong pipirsahin, guys, kasi ang kinagapitan lang ito lang yun, guys, oh. Maliit lang yan, manipis lang. So, kahit kaliwa lang siya, yung position na alanganin, tapos yung todo persa mo, kasi wala naman, hindi makaka-break yun. Yan. Kasi, pero hindi siya kailangan maluwag sa, guys, ha. Kasi pag lumuwag to, kasi ito yung kumakapit sa ating brake, brake master. Ito, piston. So, malakas ang persa niyan. Kaya medyo mahigpit din siya. Hindi maluwag, hindi mahigpit. Then, double check natin. At kailangan may play siya, guys, ha. Normal may play siya. So, para masarap magtrabaho, ganito, may sapin. Dapat malinis. Ito yung dati, nung nagmimekanik ko talaga ako, gusto ko talaga malinis yung pinagtatrabahuan. Ay, nagmimekanik ko. Nung nag-helper mechanic pala ako dati sa bus company, guys. So, graduate tayo ng automotive na hindi natin ginamit. Kasi napokus tayo ngayon sa accounting. Pera-pera lang ang trabaho natin ngayon. Mga kaperahan. Pero wala tayong pera. Magtatrabaho lang tayo sa pera. Ito na, guys. Last part na. Kakabit na natin. Yan. So kanina, ito. Yung mga tornilyo para hindi magkapalit-palit, binabalik ko yan. So, yeah. Okay. So, kabit muna natin. Ayun, guys. So, suggest ko lang, pag kinabit nyo itong tambucho, guys, ang unahin nyo yung dito, sa part na to. Tatlo kasi yan. Ito. Yan. So, dito ang una mong, ikabit mo muna to. Pero wag mo muna kayang hipitan para mayroon siyang play, no? Gagalaw-galaw mo siya. Para sasakto yan doon sa butas dito sa ilalim. Dito. So, kahit kakapain mo lang yan, mag-shoot yan. Yan, o. And then, lalagay mo yung tornilyong dalawa. Ito. So, kakamayin mo lang siya, kapa-kapa lang. Yan, kaya nakaupo talaga ako, naka-engine seat ako dito, guys. Yun, oh. Kunting oil lang. Pang paano lang. Kunting-kunti lang, huwag masyadong marami.
Para pag hinigpitan, hindi siya madulas. Yan. Or lubricant ba? Kaya nang una guys, nagsasapin talaga ako kasi sanay ako nung sa bus company ako yung talaga gumagapang sa ilalim ng ano. Gusto ko nakikita ko talaga yung ginagawa ko at ayaw ko yung kinakapakapala. Maganda na, kita na hawak pa, di ba? Yan guys, so okay. At mailalapat natin siya ng maayos. Di ba? Kita na, hawak pa. Hawak pa, hawak na, kita pa, di ba? Saan ka pa? Kabit na natin 'tong dalawa dito habang maluwag pa. Yan. So hand grip lang muna. Pag nailapat na natin siya sa hand grip, so lahat na ng mga tornilyo na connected dito guys, huwag nyo muna nga hapitin guys ha. Itong ginagawa ko, tinuturo ko guys, ay doon lamang sa may mga at least gusto makatipid, makalisan yung kanilang tambutso. Sa mga beginners po, no, hindi naman ako talaga mekaniko eh. Graduate lang ako ng automotive pero hindi ako naging mekaniko ng matagal, no. Almost 1 year lang tayo sa ano. Pero kung sa idea guys, marami tayong alam na idea or kung paano gawin, no. Simple. Yan. So gamit natin socket wrench. Ang pag-ihigpit guys, so dito ka muna maghawak, ko muna dito ha, dito muna para yung persa kahit mapersa mo siya okay lang kasi wala pang persa to dito eh. Okay guys, yung size dito sa ilalim sa ating tambutso, NMAX version 2 is number 12, no. Kita na, hawak pa. Okay. Higpit na to guys. Ay mga idol, nakabit na natin. Ayan oh. Oh, maganda na naman siya. Ayan oh, malinis na naman tingnan. So abutin siya ng 1 year bago siya magkakagayaan uli. Ayan, so sana may natutunan kayo kahit konti sa ating paputol-putol na video. Ayan. So okay, kabit na natin yung pairings. Ay yung ano, heat guard, radiator cover. Okay. Okay guys, natapos na tayong magtrabaho. So bago natin ibalik yung ating tools, so punasan natin para tumagal naman at hindi siya kakalawahan. Ito guys, itong tools ko na to more than ano to guys, more than siguro mga 15 years na to, hindi lang itong tools na to kasi 2000, tagal na ako sa ano eh, after ko mag mechanic helper sa bus company. So more than 10 years na ako sa trabaho ko. Tagal na rin. Okay guys, so yan. Linisin ang gamit bago ibalik.